si Tambaluslos daw ang nagpapasahod kay Vice Ganda. Kaya naman pala, eto panoorin po natin yung paliwanag po ni Attorney Harry Roque. Kaya pala bumabanat itong si Vice Ganda dahil bayad di umano pala. Ito yung video. Itong si comedian, komedyanting Vice Ganda. Ayun, nag-joke na naman, no? At binuhay niya yung jet ski na sinabi ni Tatay Digong nung kampanya na pupunta siya doon sa mga Chino in a jet ski at paalisin sila dahil ang inaangkin nila ay teritoryo ng Pilipinas. At sinabi pa nitong Vice Ganda, win a one-trip jet ski ticket to The Hague. Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Totoo, may karapatan si Vice Ganda na magsabi kung ano mang gusto niyang sabihin, kung ano kanyang nasa loobin. No? Ang akin lang, siguro Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga tambaluslos. Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni tambaluslos. Dapat sana meron ka man lang disclosure para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nanggagaling, kung saan nanggagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Na ang kabuhayan mo nakasalalay ngayon kitambaluslos. Pag kanya kasi merong disclosure, maintindihan namin kung saan nanggagaling yung ganyang, ewan ko ba, yung galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa iyo ni Tatay Digong. Naalala namin nung in-interview mo si Tatay Digong nung presidency siya, hangang-hanga ka. Alam ko sa akin, hit na hit mo ako, pero alam ko na naman yun, no? Wala naman akong pakialam sa'yo. No? Pero nung ikaw ay nag-interview kay Tatay Digong, hangang-hanga ka sa kanya, tapos ngayon kung ano-anong sinasabi mo. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, kapag isang tao ay nakadapa na, hindi na sinisipa, Vice Ganda. Ang ginawa mo, nasa sahig na si Tatay Digong, nandun na, nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan, sinisipa-sipa mo pa. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Hindi ba dapat kung hindi mo siya po pwedeng sabihin na mangganda, tumahimik ka na lang. Ang gusto mo ba talaga tirisin pa yung tao na nakakulong na at 80 years old? At kung sa tingin mo na natutuwa ang taong bayan, naku ang Pilipino hindi ganyan. Ewan ko kung pareho tayo ng karanasan sa paglaki sa Pilipinas, no? Pero hindi natutuwa ang taong bayan na nakadapa na yung tao, sinisipa-sipa mo pa. Well, magdasal ka na lang na palaging nakadapa yang si Tatay Digong at ang mga supporters si Tatay Digong. Huwag mong kakalimutan, bilog ang daigdig. At pag yan ay bumalik sa'yo, sana may maalala naman ng mga supporters ni Tatay Digong na may puso sila. Na kapag ikaw ay nakadarapa, hindi ka namin sisipain. Dahil sa ngayon po, yan talagang damdamin ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kinakailangan talaga, ipagdasal na lang po ang kalagayan ni Tatay Digong habang siya nakakulong. And the last thing na gusto namin makita ay isang gaya mo na tatapakan pa at sisipain pa. Pero anyway, kung kaligayahan mo yan, okay lang naman siguro. Bahala ka, bahala tayo, kanya-kanyang kaligayahan. Pero sa amin lang, that was in utter bad taste. Well, of course, hindi ka naman talaga icon of good taste, no? Dahil yan ang iyong brand of humor. Pero sana, ilagay naman sa tama. But anyway, I'm sure mabubwisit lalo sa akin si Vice Ganda. Okay lang yan dahil wala namang magandang sinabi sa akin si Vice Ganda, no? Pero sa akin, sinasabi ko lang sa loobin ng mga Pilipino na ang taong nakadapa na, hindi na dapat sinisipa pa. Ano kayang dahilan ni Vice Ganda kung bakit bigla na lang bumanat siya? Yun nga, sabi ay mahina daw yung kitaan dyan sa event na yan. Sa sinabi po ni Atty. Harry Roque, yung boss pala ay si Tambaluslos na. Napansin niyo po, pati si Senator Marcoleta, dinamay na rin niya, nilait na. Kung iisipin niyo, si Marcoleta, isa sa magaling na senador, kung bakit natalo si Tamba sa impeachment ni VP Sara. Kaya nadamay dyan. Siguro naman, baka siguro, ito sa tingin ko lang, baka na-hurts itong si Vice Ganda yung resulta ng impeachment case o impeachment complaint ni VP Sara Duterte kaya bumabanat na siya. Boss mo ba naman ay si Tamba? Sana di ba? Hindi naman yan siguro mukhang ganyan si Vice Ganda. Marami na siyang
Ganyan. Yun nga lang, baka naman hindi niya nagustuhan yung nagiging resulta ng impeachment complaint kay VP Sara Duterte. Kaya bumabanat na at dinamay si Senator Marcoleta. Pero ito yung karma na nangyari sa kanya. Kakaselebrate lang niya ng 20 million followers, naging 19 million na lang. At kung i-check nyo, nako, tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba ng kanyang followers. At hindi lang yan ito, may nadamay na. Nadamay na ang nanay niya sa kumakalat ngayon sa social media. Kasi itong si Vice Ganda, ang hilig-hilig talaga manla ito. Hilig mambastos. Yan yung madalas na kilala natin si Vice Ganda noon pa. Marami nang nagrereklamo sa kanya. Ito, bumalik sa kanya. Yung nanay naman niya. Hindi naman siya inaano ni dating Pangulong Duterte, di ba? Totoo nga, ang bait-bait pa sa kanya. Baka naman totoo yung sinabi ni Atty. Harry Roque, ha? Baka naman totoong talagang yun sabi, 'di ba? Kung saan ka ngayon, kung anong kumpanya ngayon na kumikita ka, ay pagmamay-ari na daw ni Tambaluslos. Kaya malamang malakas ang loob mo na bumanat diyan. Kung may kapalit naman, ano kayong kapalit? Ha? Alam niyo ba ang magiging kapalit sa pagbanat ni Vice Ganda dito kay dating Pangulong Duterte at kay Senator Marcoleta? Grabe ba ang tindi mo, Vice Ganda? Pero nararamdaman na ang karma. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.